Grabe! Ang lakas ng bagyo! Oh, anak! Anong ginagawa mo? Bakit naglalagay ka na naman ng gamit dyan sa bag mo? Dad, malakas yung bagyo. Siguradong ipapadala na naman kami sa mga liblib. Anak, 6 na buwan na yung tiyan mo. Baka po pwedeng huminto ka muna. Baka magalit ang mama mo. Tsaka isa pa, yung irresponsableng lalaki na yon, magpahanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita. Dad, hayaan mo siya. Yun ang gusto niya eh. Anak, ang sakin lang na may gusto kong makita ang apo ko. Kaya sige na, kung ipapadala man kay Ron, huwag ka nang sumama. Hayaan mo na ang kaibigan mong si Bakla. Dad, kaunting respeto naman. Huwag niyo siyang tinatawag na bakla. Nurse pa rin yun. Ganun ba? O anak, tutuloy ka ba talaga? Oh, Dad. Ay nako, ang laki naman ng bag mo. Kaya mo bang bitbitin yan? Dad, 6 months pa lang po ang dinadala ko. Huwag naman kayo masyadong OA. Oh, palagay ko si Jinky na yan. Bessie! Oh, bakit ngayon ka lang? Ang dami ko kasing nilagay sa mga bag ko eh. Tsaka syempre, alam mo na, liblibin pumuntahan natin. Baka walang pagkain doon. Ayoko kayang kumain ng binibigay sa atin ng mga tao doon. Ay nako. Oh, Jinky, ikaw pala yan. Mano po, tito? Magkasama kayo ni Edeth na ipapadala doon sa lugar na yon. Hindi ba talaga kayo mapipigilan? Hindi na po. Ang gusto lang naman po namin, makatulong sa mga taong sugatan. Paano kayo nakakasiguradong sugatan ng mga tao doon? Tito, malakas po yung nagdaan na bagyo. Kaya nasisiguro po namin na kailangan doon ng mga nurse. Tsaka, magboboluntaryo na po kami. Ganun ba? Kailangan nyo ng pera. Hindi na po, tito. Sapat na siguro tong mga dala naming food packs. Sige, kaya bahala. Nagpunta ang magkaibigang nurse na si Odette at Jinky sa bulubunduking bahagi ng kanilang probinsya. Hindi upang makitambay. Nagpunta sila roon bilang voluntary nurse kasi alam nilang maraming taong nasaktan sa nagdaan na bagyo. Bessie, dalian mo naman maglakad. Kakainis ka naman eh. Ano ka ba naman, Jinky? Alam mo namang medyo malaki na tiyan ko eh. Ay nako, ang laki-laki na kasi ng tiyan mo. Nagdala ka pa talaga ng malaking bag. Andito kasi lahat ng kailangan ko. Siya nga pala. Sigurado ka bang meron tayong matutuluyan sa lugar na yon? Meron. Kilala ko yon, yung Kapitan Del Barrio. Si Sin Simon. Ganun ba? Bakit? Nanggaling ka na ba dati doon? Oo, dati pa. Ang totoo niyan, naawa nga ako sa kanila eh. Kasi tuwing dinidilubyo ang bayan natin, hindi man lang sila nahahatiran ng mga makakain. Ganun ba? Kaya siguro, yung bag mo ang laki-laki. Kasi may ayuda dyan sa loob, no? Oo eh. Bakit di mo agad sinabi? Baliw ka talaga. Buntis ka pa naman, ang bigat-bigat ang dala mo. Ako na nga magdala niyan. Ito. Hapon na silang nakarating sa lugar na yun. Agad niyang nabungaran ang Kapitan Del Barrio na si Sin Simon. Magandang hapon po, Kapitan. Ay, ikaw pala, Odette.
Bakit nandirito kayo ngayon? Hala, Beshi. Grabe. Grabeng sinapit ng lugar na to. Ay talaga. Nakita mo namang sira-sira ang mga kabahayan. At bukod pa riyan, ay maraming nasugatan. Kasi lahat ng mga matitibay na pwede naming silungan, sinira din ng bagyo. Kaya laking pasasalamat ko na't nandito na naman si Odette at nagsama pa talaga ng isang voluntaryo. Teka, buntis ka, Odette? Opo. Ay, dapat ay hindi ka na nagpunta rito. Ang laki na ng tiyan mo. Ilang buwan na ba yan? 6 months na po. Ay, ganun ba? Nako Kapitan Del Barrio, hindi naman po ito makakaapekto sa pagtulong ko sa inyo. Ganon ba? Yung tatay niyan, baka magalit. O kaya si alkalde. Nakapagpaalam naman po ako ng maigi kay Daddy. Yung tatay naman po ng batang to, wala po yun. Patay na yun. Aba, Bessie, hanggang dito bitter ka pa din? Anong patay? Ibig ko po sabihin, hindi niya ako pinanindigan. Kaya po, tinuturing ko na siyang patay. Ikaw talaga, Odette. Ay, palabiro ka pa rin. Halika kayo't pumasok tayo rito sa medyo matinu-tinu kong kubo. Ay, salamat. May bababa ko na rin tong mabigat kong dala. Ano ba yung dala mo, ha? Ay, ewan ko po dyan. Konting makakain po. Ay, talaga namang hindi mo kami nakalimutan. Sino naman po makakalimot sa inyong baryo? Bukod sa malayo na liblib pa, hindi pa nadadala ng tulong mula sa mga may mabubuting puso. Sige, magtitimpla muna ako ng kape para sa inyo. Habang nagtitimpla ng kape ang Kapitan Del Barrio, may mga taong sumisilip sa kanyang kubo. Magandang gabi po, Kapitan. Ikaw pala, Roberto. Halika, pumasok ka. Salamat po. Kamusta na yung sugat mo? Medyo masakit pa rin po. Ako natitingin sa iyo, Roberto. Jinky nga pala. Isa akong nurse. Hi, kamusta ka na? Eto, mabuti. Halika, dito tayo. Sige. Pagkatapos nilang magkape, sinimulan na ni Odette at ni Jinky ang pagtingin sa mga taong may sugat. Sinasabayan naman yon ng Kapitan Del Barrio ng pagkakalat ng dala nilang pagkain. Kapitan, sino yung dalawang bisita mo? Si Odette tsaka si Jinky ay mga volunteer nurse. Volunteer nurse? Bakit ba? Kapitan, pagkatapos nilang tignan ng mga tao, pwede bang doon naman sila sa kubo ko? Sige, Dabilan. Walang problema. Pagkatapos nila tignan ng mga tao, sinabi ni Kapitan Del Barrio na doon naman sila pumunta sa bahay ni Dabilan. Ang bahay nito ay nakabukod sa karamihan. Lalakad pa sila ng mahigit kalahating oras para marating yun. Bessie, madilim na. Bakit hindi ka man lang pumayag sa sinabi ng Kapitan Del Barrio dito na samahan tayo? Masyado kang kumpiyansa na diretsuhin lang to? Paano kung maligaw tayong dalawa? Bessie, kabisado ko ang lugar na ito. Kung kabisado mo, bakit hindi mo alam yung bahay ng Dabilan na yon? Bakit itinuro pa sa'yo ng Kapitan Del Barrio? Huwag ka na nga magreklamo. Kasi naman ang lamok-lamok di sana hindi ko na sumama. Ang reklamo mo. Bessie, ang akin lang, dapat nagpahinga na muna tayo kasi nga, natignan naman na natin yung mga tao. Bukas na lang ulit. Masyado namang paimportante ang Dabilan na yan. Dapat siya na lang nagpunta sa bahay ng kapitan.
Palagay ko malapit na tayo. Malapit? Ang sabi ni Kapitan? Kalahating oras daw ang paglalakad eh. Huwag ka na nga magreklamo kung gusto mo bumalik ka na. No! Ayoko. Natatakot ako mag-isa. Ang creepy pala dito. Nakakatiis ka sa lugar na ito. Creepy nga. Pero mababait ang mga tao rito. Baka nakakalimot ka, Jinky. Anak ako ng dating alkalde. At ni minsan, sa panunungkulan ng aking ama, ni hindi man lang niya narating ang lugar na ito. Ano? Akala ko nakarating dito si alkalde nung nangangampanya siya. Ano? Hindi ito sakop ng bayan natin. Ay, oo nga pala, sorry. Nakarating nga sila sa sinasabing kubo ni Dabilan. Kapansin-pansin ang dilim sa loob ng kubo. Nung una nag-alangan pa silang kumatok. Baka kasi walang tao. Walang tao? Bumalik na tayo. Palagay ko nga umalis yung tao rito. Wala ako naririnig sa loob eh. Tara. Teka, sandali lang. Oh my gosh. Muntik mahulog yung panty ko sa'yo, kuya. Kayo yung dalawang bisita ni Kapitan Sinsimon. Kami nga. At kayo rin yung pinadala rito. Halika kayo, pumasok kayo sa loob. Salamat. Hala, kuya. Parang ang laki ng sugat mo sa hita. Totoo yun. Alam nyo kasi, habang binabayo kami ng malakas na bagyo, yung punong yan, nabuwal dito sa bahay ko. Tiyempong nakatulog naman ako ng oras na yon, ayun, natara ka ng sanga. Beshi, ako na. Ako na. Huwag kayo magtalo. Sinubukan noon ni Odette na tignan ng sugat ni Dabilan at doon tumambad nga sa kanya ang malalim nitong sugat. Habang ginagamot niya yon, ang kasama niyang si Jinky ay lumabas para magsigarilyo. Ang creepy talaga sa lugar na to. Ano yun? Tao ba yun? Nakakita siya sa tabing puno ng parang taong nakatayo. Ang pinagtataka ni Jinky kung bakit mapupula ang mata nun. Maya-maya pa unti-unti itong naglalakad papalapit sa kanya. Hanggang sa si Odette ay napasigaw sa loob ng bahay. Kasabay nun ang mabilis na pagtalunan ng kung sino. Dinakma nila ang baklang si Jinky. Anong gagawin niyo sa akin? Wag ako! Ang bango! Talagang mabango ako! Hindi ako nagpapabaya. Parang awa mo na. Huwag mo akong kakainin na swang. Tumahimik ka! Kapag hindi ka naglubay, puputulin ko yung dila mo. Dabilan, ayos na ba yan? Ayos na to. Sige na, dalhin nyo na kung saan yan. Nawalan ng malay si Jinky nang bitbitin siya ng 4 na lalaki. Hindi niya na alam kung saan naiwan ang kasama niya. Hanggang sa nagising na lang siya nang naramdaman niyang pinagkakakagat na siya ng mga lalaki. Aray! Rico! Huwag dyan! Ang tamis mo! Talagang matamis ako! Parang awan nyo na, pakawalan nyo na ako. Hindi lang kagatang ginawa sa kanya ng mga yun. Hinubaran pa siya ng mga ito at ginahasa hanggang sa siya'y mawalan na naman ng malay. Kinabukasan, natagpuan na lang niya ang kanyang sarili sa gilid ng daan. Hubot-hubad, tadtad ng sugat sa katawan. Eksaktong may dumadaan na isang magsasaka na lulan ng kalabaw. Diyos ko,
Anong nangyari sa akin? Manong! Tulong! Tulungan niyo ako! May tao? Hiya! Ano nangyari sa'yo? Tad ng sugat yung katawan mo. Wala ka pang suot. Ay, isuot mo ito. Pinasuot siya ng jacket ng matandang yon. Tapos, sinakay siya sa kariton. Tinanong siya ng matandang magsasaka kung taga saan siya. Laking gulat ng magsasaka nang sabihin niyang yun daw ang bayan niya. Dahil sa wala namang kakayanan ang magsasaka na dalhin siya roon gamit ang sariling kalabaw, inilapit siya nito sa barangay at ang barangay mismo gamit ang kanilang ambulansya dinala si Jinky sa kanilang bayan. At laking gulat ng alkalde o ng dating alkalde na si Jinky ay natagpo ang ganon. Mabilis itong nagpunta sa ospital upang alamin kung anong nangyari. Nagtataka na rin kasi yung alkalde kung bakit hindi kasama ni Jinky umuwi ang anak nito. Jinky? Jinky! Tito? Ano nangyari sa'yo? Nasaan si Odette? Nasaan siya? Di ko alam. Huwag kang umiyak. Tatagan mo ang loob mo. Ano bang nangyari sa'yo? Natagpo ang karo sa daan nung magsasaka. Hubot-tubad. Tadtad ka ng sugat sa katawan. Tito, yung pinuntahan naming liblib na baryo, hindi sila mga tao. Ano? Anong hindi tao? Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang anak ko? Hindi ko alam. Siguro, mas makabubuti pang papuntahin ko dito si Hepe para imbestigahan ka. Baka pinahamak mo ang anak ko. Tito, wala po talaga akong alam. Ang alam ko lang nandun ako sa labas naninigarilyo. Tapos dinamba ako ng mga lalaking mapupula ang mata. Si Jinky nasa loob. Ginagamot yung sugat ng lalaking si Dabilan. Sinungaling. Yun lang ang alam mo. Opo, tapos yung mga lalaking yun, ginahasa ako, Tito. Tingnan nyo naman yung katawan ko. Pinagsamantalahan nila yung mura kong katawan, Tito. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, pumunta ang hepe ng pulis sa bayan na yon. May kasama itong imbestigador. At doon, sinimulan na nila ang pagtatanong. Pero kung ano ang unang sinabi ni Jinky, ganun din ang sinabi niya sa mga imbestigador. Kung ano po ang sinabi niya sa inyo, yun lang din ang sinasabi niya sa amin. Sa palagay ko, dapat na naming puntahan ang baryong yun. Pero hepe, hindi niyo ito sakop. Wala naman hong problema. Pwede naman kaming makapag-coordinate sa police station na nakakasakop sa lugar. Sige hepe, hanapin niyo ang anak ko. Huwag kayong babalik hanggat hindi niyo siya kasama. Magbibigay ako ng malaking halaga para magamit niyo sa pagpunta ron sa lintik na baryo na yon. Meron lang akong katanungan. Ang sabi nung bakla na nurse, hindi raw tao mga nakatira dun. Ano? Yan ang hindi natin alam. Hindi naman kasi niliwanag eh. Bueno, susubukan na lang namin puntahan ang baryo na yon. Baka doon kami makahanap ng kasagutan. Hepe, sandali. Bakit ho? Magdala kayo ng mga malalakas na armas. Baka mamaya, hindi basta tao mga nakatira doon. Sige ho. Pinuntahan nila hepe ang sinasabing baryo. Pagdating doon, ang nakausap nila ang kapitan del baryo na si Sin Simon. Magandang hapon ho. Magandang hapon din ho.
Ay, for the first time, may naligaw na pulis dito sa liblib na baryo namin. Ay, may kailangan ho kayo. Meron ho. Siya nga ho pala. Ako ang kapitan del baryo sa lugar na ito. Ako naman ho si Hepe. Hepe, ay kinagagalak ko kayong makilala. Bakit ho ba? Sa pagkakaalam ho namin dito nanggaling ang 2 taong nawawala. 2 taong nawawala? Ay sino naman yun? Tatapatin ko na ho kayo. Voluntary nurse silang 2 rito. Yung isa, nasa ospital, mukhang na trauma, iyak ng iyak. At yung dalaga, nabuntis, hindi kasama nakauwi. Yung baklang yun ay natagpuan sa gilid ng daan, hubot-hubad. Nagmabuting loob lang yung magsasaka para maiuwi sa bayan namin yung nurse na bakla. Ngayon, kaya ho kami naririto upang hanapin yung babae. Kayo Kapitan Del Barrio dito, di ba? Makipagtulungan ho kayo sa amin. Ay, walang problema. Makikipagtulungan ako, Hepe. Pero ako na mismo ang nagsasabi sa iyo na walang napapadpad dito na mga nurse. Sinubukan din ng mga pulis ni Hepe mag-imbestiga sa ibang mga tao. Pero lahat sila iisa ang sinasabi. Lahat sila nagsasabing walang taong naligaw sa kanilang lugar. Nang dahil doon, wala silang makitang sapat na ebidensya na makapagtuturo na doon nga huling nanggaling si Jinky at si Odette. Katunayan, kahit bawal at wala silang dalang search warrant, hinalughog ng mga pulis ang kada bahay. Wala rin silang nakita na anumang gamit ng 2 nurse. Ano, Hepe? May nakita ba kayo? Wala po. Pasensya na ho kayo sa pagpasok namin sa bahay nyo. Hepe, nagulat nga ako eh. Wala naman kayong bit-bit na search warrant? Bakit nyo pinasok ang bahay namin? Alam nyo bang pwede kaming magreklamo? Magreklamo ho kayo kung gusto nyo. Haharapin ho namin. Umalis na sila, Hepe, nung oras na yon. Umuwi na sila noon sa kanilang bayan. Pagdating nila sa ospital, naroroon pa rin ang bakla. Iyak pa rin ito ng iyak, habang naroroon ang dating alkalde. Tito, huwag niyo po akong iiwan. Kukunin ako ng aswang. Hepe, ano nangyari? Nasaan ang anak ko? Kinalulungkot ko po pero wala ho siya ron. Ayon sa mga taong napagtanungan namin doon, wala raw 2 nurse na napunta ron. Sinungaling! Sinungaling sila! Doon kami huling nanggaling. Yung Kapitan Del Barrio yung matanda, yung medyo kuba, siya yung nakausap namin doon. Kasabot yun, Hepe. Hepe, bakit hindi nyo sila hinuli? Huwag niyo ho akong sigawan. At bakit hindi? Trabaho mo yan, Hepe. Alam ko ho yun. Pero hindi ho kami pwedeng basta umaresto ng tao nang walang sapat na ebidensya. Kami po ang babalikan ng human rights niyan. Human rights? Lintik na human rights! Teka, saan ho kayo pupunta? Alis, maghanap ako ng paraan. Ang baklang si Jinky ay ayaw nang umalis sa ospital. Natatakot na kasi itong lumabas dahil sa matinding traumang inabot nito. Anak, Odette, nasaan ka na ba, anak? Ano nangyari? Wala. Hindi matagpuan ang anak mo. Bakit kasi pinayagan mo pa? Bakit? Ako lang ba? Di ba ikaw din? Pinayagan mo rin ang anak mo. Dapat nga ikaw ang responsable dun eh. Kasi, anak mo yon. Hindi ko anak yon, alam mo yon. Hanggang ngayon ba? Masakit pa din ang loob mo na hindi mo anak si Odette. Bakit sinabi ko ba? Mahal ko yung anak mo. Walang biro yon. Minahal ko siya, maliit pa lang siya. Sa akin na siya lumaki. Kaya wag mo sabihin hindi ako nag-aalala sa kanya.
Anong sabi ng mga pulis? Di ayon. Umuwi. Hindi kasama yung anak mo. Sinigaw-sigawan ko nga kanina si Hepe. Dapat ay hindi mo sila sinigawan. Baka magalit sa'yo mga yon. Dapat lang. Dapat ako magalit. Hindi bale. Lalapit na lang ako. Diyan sa kaibigan ko sa constabulary. At sa Philippine Army. Ikaw ang bahala. Gawin mo ang nararapat. Gamitin mo ang kapangyarihan mo bilang dating alkalde ng bayang ito. Gagawin ko talaga yon. Gamit ang telepono tumawag siya sa isang opisyal ng Philippine Army at sa Philippine Constabulary. Pasok! Sir, maupo kayong dalawa. Ipinatawag ko kayo dahil merong matinding pressure sa itaas. I have a order from the higher headquarters. Hawak kong report na dito daw sa area natin nawala ang isang nurse at ang isang nurse natagpo ang hubot-hubad, tadtad ng sugat sa katawan. Sir, ibig sabihin, dito talaga sa area natin? Oo, dito. At yun ang nakalagay sa report. Ang pinagtatakahan ko lang, wala namang ganong baryo dito sa area natin. Sir, baka naman hindi rito sa atin yan. Kaya nga sir, ibig niyo sabihin, nagdadahilan lang sila, ganun ba? Baka nga ho sir. Nakalagay dito sa report, kailangan puntahan natin ang bahay ng dating alkalde. Panyero pala yun, ni Kernel. Kaya naman pala sir. Pero wala namang masama. Teka sir, anong gagawin? Pag-uusapan doon kung anong dapat gawin. Kung kinakailangan tayong gumamit ng malakas na puwersa, gagawin natin. At kaya ko kayo pinatawag, Lanusa at Bingkola, dahil kayong dalawa ang maaasahan ko sa mga ganitong sitwasyon. Yes sir, naintindihan ko. Yes sir, salamat ho sa tiwala. Yun ding oras na yon, pumunta sila sa bahay ng dating alkalde. Magandang umaga ho, Mayor. Magandang umaga. May mga kasama ho ako, si Corporal Bill Lanusa at si Sergeant Arman Adbingcola. At ako naman po, si Captain Padilla. Ikinagagalak ko kayong makilala. Kayo ba ang pinadala dito ni Panyero? Opo, kami nga po yun. Sige, pasok kayo sa loob. Kapitan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng tulong ninyo dahil ang anak kong 6 na buwan na buntis hindi na nakauwi. Nagpunta lang sila bilang voluntary nurse sa lintik na baryo na yon. Hindi na nakauwi yung anak ko. Kapitan, nag-aalala na ako sa kanya. Yung isa ho, andon, sa ospital. Mukhang na-trauma. Hindi masyadong makausap. Iyak ng iyak. Alkalde, humingi na ho ba kayo ng tulong sa mga pulis dito? Ang totoo niyan, Sargento, sila ang una ko nilapitan. Pinuntahan pa nga nila ang baryo na yun eh. Ang problema, hindi nila kasama ang anak ko nang umuwi. Ganun ho ba? Nasaan na ho ba yung nurse na bakla? Baka pwede namin siyang makausap. Para saan pa? Sa palagay ko, wala nang dapat pag-usapan. At bakit naman po wala? Kasi, iisa lang ang sinasabi nun. At kung kayo na may mag-iimbestiga, sa palagay ko, sapat na ang pag-iimbestiga nila Hepe. Kaya lang, meron pa rin gumugulo sa isip ko. Dahil ang sabi ni Jinky,
hindi daw mga tao ang mga taga roon sa baryo. Kung ganon, alkalde, yun ang dapat nating alamin. Pupunta kami ngayon sa ospital kung saan naroroon ang Jinky na yon at alamin namin ang totoo. Sige, Kapitan. Kung ang mga pulis hindi nakuha ang anak ko, sa inyo ko aasa. At siya nga pala, may ipapadala rito ang isa kumpanyero. At sino naman po yun? Manggagaling siya sa constabulary. Nariyan na yata. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng sandong puti at merong bag sa likod. Magandang araw po, Alkalde. C1C Tomas Bantog po, Constabulary. Halika, pasok ka. Siya si Kapitan Padilla ng Philippine Army. Si Corporal Villanosa ho, Army. Sergeant Arman Albincola, Army. Tama-tama yung dating mo, Bantog. Pupunta sila sa ospital. Kung nasaan yung nag-iisang nakaligtas. Bakit po? Anong ibig niyo sabihin nakaligtas? May nangyari po ba? Sandali lang. Ikukuha kita ng kape. Kami rin po. Di pa rin po kami nagkakape. Sige. C1C Tomas Bantog. Constabulary ka ba talaga? Isang pormahan mo Ano yung nasa likod mo na yan? Espada ba yan? Oo. Dito basta espada. Ayos yan Yung mga ganyang klase ng pormahan sigurado. Marami ng digmaan ang pinagdaanan. Kung titignan mo, parang veterano Tumahimik kayong dalawa. Hindi ganyan ang pakikitungo sa tropa. Sorry sir. Narinig niyo yun? Wala pa man tayo sa trabaho. Puro na kayo ngaw-ngaw. Eto na mga kape nyo. Salamat po. Pagkatapos po nito, alkalde, pupunta na kami sa ospital. Sige. Umaasa ako sa iyo, Kapitan Padilla. Pumunta sila sa ospital nung oras na yon. Pagdating doon, inabutan nilang ang baklang si Jinky. Naroroon sa isang sulok at nagkukulubong tapos umiiyak. Wag! Ayoko na! Parang awa nyo na! Maubos na yung dugo ko. Huwag ka matakot. Sino ka? Aswang ka? Aswang ka? Hindi kami mga aswang. Mga militar kami. Tayo ka dyan. Huwag ka matakot. Salamat naman. Kanina may aswang dyan. Kukunin daw nila ako ulit. Gagasain daw nila ako ulit. Ano ba nangyari sa'yo Mamang sundalo. Ginaasa ako ng mga aswang dun sa lintik na baryo na yon. Tapos, si Odette, hindi ko na nakita. Huwag ka mag-alala. Nakita mo tong hawak ko na to? Dudurugin nito yung mga aswang dun. Baka hindi to malabdon yan. Bakit naman hindi? Basta, hindi sila mga tao. Mga demonyo sila. C1C Tomas Bantog, Constabulary. Sir, sa palagay ko, sa inyong apat dito, ikaw ang pinakamaasahan. Matanong ko lang sa'yo, ano ba talaga nangyari Kasi, nagyoyosi ako sa labas ng kubo ni Dabilan, habang si Odette nandun sa loob. May lumundag sa aking mga lalaking mababaho. Tapos si Odette sumigaw. Tapos yun nawalan na ako ng malay. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Basta nagising ako, ginagahasa nila ako ng patalikod. Tapos yung iba kinakagat yung braso ko kung saan-saan. Tapos yun nawalan na naman ako ng malay. Pagkatapos nun, nakita ko na lang yung sarili ko nasa gilid ng daan. Umaga na. Mabuti na lang may dumaan na manong na magsasaka.
Sinakay niya ako sa karton niya tapos dinala niya ako sa barangay. At yung barangay ngayon, gamit ang ambulansya, dinala nila ako dito sa ospital na to. Sandali lang. Si Juan si Bantog. Ano ang order sa iyo ng commanding officer mo? Sir, susunod ako sa command nyo. Hindi ako kasama sa operasyon. Ang totoo niyan, si Corporal Bill Nanusa at si Sergeant Arman Albincola ang makakasama mo. Ikaw, sigurado bang pinadala ka dito ng opisyal nyo o ang totoo po niyan, sir? Voluntary po ako mula sa constabulary. Dahil yung opisyal po namin at si alkalde ay magkaibigan. Tinanong kami ng opisyal namin kung sinong gusto at ako mismo nagboluntaryo. Jinky? Po, Makakaasa ka. Pagbalik namin, kasama na namin yung kaibigan mo. buhay pa kaya siya? Yun ang hindi natin alam. Pero kung buhay pa siya, pinapangako ko sa'yo, babalik namin siya rito. Salamat po. Maraming salamat. Dito ay muli silang bumalik sa bahay ni alkalde. At katulad ng sinabi ni Jinky sa mga pulis, ganon lang din yon. O ano? Alam nyo na yung sinabi ni Jinky? Opo. Pero hindi namin iniisang tabi na ang mga nakatira doon ay mga tulisan o kaya na may mga rebelde. Sir, hindi ko rin po inalis sa isip ko na maaaring kakaibang tao mga nakatira doon. Mga taong hayok sa laman. Si Juan si Tomas Bantog. Ibig mo sabihin, naniniwala ka sa sinasabi ng bakla na aswang ang mga tao roon, ganun ba? Yes, sir. Irerespeto ko yan na isip mo. Corporal? Sir! Sarento! Sir, gawin nyo nararapat. Yes, sir. Pababaunan ko kayo ng sapat na pera. Mamili muna kayo sa daan para makakasiguro kayo na hindi kayo magugutom. Ako kahit di ako kumain okay lang. Bakit? Huwag mo sabihin di ka tao. Di ka ba nagugutom? Nagugutom din siyempre. Pero sapat na sa akin yung kumain ng isang beses sa loob ng isang buwan. Papatawa ka naman, Bantog eh. Ganyan ba talaga ang mga PC? Hindi naman. Tama na yan. Mas makabubuti, magdala kayo ng food packs. Yun ding araw na yon, binigyan sila ng isang sasakyan at ang kanilang misyon ay sikreto lang. Ang nagmamaneho, si Corporal Bill Lanusa. Sa tabi niya si Sergeant Arman Advincula at sa likod naman si Siwan si Bantog. Sir, dapat gumamit na tayo ng puwersa. Tatatlo tayo. Alam mo sa palagay ko, kaya hindi tayo gagamit ng malakas na puwersa kasi naisip ni Kapitan na baka yung mga kalaban makaramdam. Sa palagay ko ganun din. Alam nyo sa gantong misyon, mas mainam pa talaga yung paunti-unti lang. Kapag gumamit ng malakas na puwersa, siguradong mabubulabog ang kalaban. Mabubulilyaso lakad natin. Paano naman kung isang damukal na kalaban pala nandun? Kaya ba natin tatlo yun? Ano ka ba naman, Corporal? Alam mo ni mga ganyan. SOP na yan. May hawak ka pa namang radyo. Siya nga pala mga kasama. Pwede bang sa pagpunta natin sa baring yun, huwag tayo magtatawagan ng sir? Kung maaari, itong mga uniforme natin, alisin muna natin. Lagay natin sa isang tabi. Balikan na lang natin pagkatapos ng misyon. Ano? Ibig mo sabihin, pupunta tayo doon ng mga nakasibilyan tayo? Paano itong mga baril natin? Hindi naman problema yun eh. Tsak na meron namang sako sa dadaanan natin. Hindi pwede yun. Kailangan naka-full battery gear tayo na pupunta roon para matakot sa atin yung mga tao doon. At tsak na ilalabas nila yung hinahanap natin. Mali.
Hindi tama yung sinasabi mo, Korporal. Sa oras na malaman ng mga tao doon na tunay tayong mga sundalo at meron tayong pakay sa lugar na yon, nasisiguro ko, mas lalo silang tatapang at gagawa sila ng paraan para maitaboy tayo sa lugar na yon. Kaya tama si C1C Tomas Bantog. O, di ba? Ikaw kasi Korporal eh. Pagdating nila sa subject area, iniwan nila yung sasakyan sa liblib. Nag-alis sila ng uniforme. Pagkatapos noon, naglakad-lakad hanggang sa nakakita sila ng isang bahay. Palagay ko rito, sir. Merong sako rito. Tignan niyo yung bahay, oh. Nakapaikot sako. Oo nga, no. Ang talino mo talaga. Tao po. Anong kailangan ninyo? Lola, magandang hapon po. Magandang hapon. Lola? Bakit? Bakit kayo may mga armas? Wala po ito. Mga rebelde kayo, ano? Naku! Hindi ho. Siya nga ho pala. Sergeant Arman Advincula, Philippine Army. Corporal Bill Lanosa. C1C Tomas Bantog po. Constabulary. Mga sundalo po kami. Ganon ba? Akala ko mga rebelde kayo, talagang puputokan ko na kayo. Ha? Lola naman, ang haba naman yan. Ang matandang yun ay meron palang hawak-hawak na shotgun sa kaliwang kamay at nakalingid sa dingding kaya hindi nila agad napansin. Pinapasok naman sila ng matanda nang malaman na mga lehitimong sundalo sila. Ano bang pakay nyo rito? Lola, siguro naman hindi na bago sa inyo yung mga tao dyan sa taas. Anong ibig mong sabihin? Advincula? Arman na lang po. O Arman? Lola, matanong ko lang, ito lang ba ang tamang daanan papunta ron? Marami. Marami ang shortcut na daan. At kung patungkol naman sa mga tao dyan sa taas, sa aking pagkakaalam, mahigit siyang taon nang nakakalipas ng sila'y sa lakay ng mga kakaibang tao. Pero nabalitaan ko rin na hindi ro nagtagumpay ang mga taong yun at siya pamumuno ng Kapitan Del Barrio Sinsimon. Muling naibalik ang sigla ng baryong yun. Lola, baka naman ho pwede kaming makahingi ng sako. Paglalagyan lang po namin ng mga kargada namin. Hindi ho kasi po pwedeng malaman ng mga tao ron na meron kaming pakay. Tsaka isa pa, di nila pwedeng malaman ng mga sundalo kami. Tama. Yan ang tamang gagawin nyo. Kung sakali man talagang may kakaiba na sa baryo na yon at malaman nilang kayo yung mga sundalo, nasisiguro kong hindi nila kayo bibigyan ng pagkakataon. At kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, baka kung anong mangyari sa inyo. Teka sandali at kukuha ko ng sako. Salamat ho, Lola. Pinakain pa sila ng matandang yon bago sila umalis. Lola, alis na po kami. Mag-iingat kayo, Tomas. Bill, Arman, salamat po. Maraming salamat po. Magmula doon lalakad pa sila ng mahigit 2 oras at kalahati. Madilim na nung oras na yon. Tanging sinag ng mahinang buwan ang nagsisilbing ilaw nila. Dalian nyo naman dalawa. Bagal nyo naman. Huwag kang masyadong mainipin dyan, Bantog. Makakarating din tayo doon. Di ka ba napapagod? Hindi. Iba ka pala sa lakaran. Parang wala kang kapagod-pagod Bantog. Di naman. Matanong ko lang. Ilang taong ka na ba sa serbisyo? C1C pa lang ako Bago lang. Bago ka lang pala. Ibig sabihin, hindi ka pala veterano. Pero kung titignan ka, para kang ermitanyong kung ano-anong abubot yung nakasabit sa katawan mo. Ano ba yung mga yan? Para saan ba yan? Oops! Huwag mo yan hahawakan. Agimat yan para hindi talaban ng bala. Agimat! Agimat yan? Oo. Tingnan ko para di ako talaban ng bala. Bakit? May baril ba'y pupunta natin? Ewan ko.
Pero ayon dong kay Jinky, mga aswang daw mga tao ron. Ito, tandaan nyo. Hindi tayo pwedeng magpakakampante. Lahat ng galaw nila, lahat ng sasabihin nila, dapat nating pagdudahan. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir. Yes, sir. Ah, ano yan? Aswang! Aswang! Uy, ano ba? Itigil mo yan. Ano ba yan? Paniki lang eh, gulat na gulat ka. Paniki. Akala ko may aswang na eh. Magugulatin ka pala, Lanusa. Hindi. Biro lang yun. Biro? Hindi binibiro ang baril. Sorry naman. Makalipas ang ilang oras at narating na nila ang baryo. Kapansin-pansin, nasira-sira pa din ang karamihan sa mga kubo. Sandali mga kasama. Sa palagay ko ito na yun. Ito na nga yun, sir. Di ko gusto yung nararamdaman ko rito. Parang ano? Parang may aswang dito bantog ah. Baho! Ako unang papasok. Kapag nakita niyong may sumalubong sa akin, sumunod na rin kayo ha? Yes, sir! Yes, sir! Nanguna si Sargento Arman Advincula sa paglapit sa mga kubo. Agad siyang sinalubong ng Kapitan Del Barrio. Akala noon ni Advincula ay tulog na mga tao, pero mga lihim lang pala silang nagmamasid. Magandang gabi sa'yo, Ginoo. Ay, magandang gabi rin ho. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Saan ba tungo mo? Dadaan lang po. Dadaan? May mga kasama ka? Meron po. Naku, nalintikan na. Ito talagang si Lanusa oh. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi din. Sinabi ko sa'yo mamaya pa. Bill po, Bill. Bill. May kailangan ba kayong dalawa? Ang totoo po niyan, dadaan lang po kami. Ayaw po sana naming makabala rito eh. Kala namin tulog na mga tao. Gising pa. Gising na gising. Paglinga nila sa gilid, nakita nilang may mga tao pa palang nakatambay. Subalit kanina wala naman silang nakita ni maski isang tao doon. Halina muna kayo rito sa loob. Magkape muna tayo. Siya nga pala. Ako ang Kapitan Del Barrio ng lugar na ito. Ako si Kapitan Shinshimon. Kinagagalak ho namin kayong makilala. Pasok kayo sa loob. Teka sir, si Wansi. Yaan mo siya ron. Bantay dun yun. Sige. Kinukwento sila ng Kapitan Del Barrio. Nagtanong-tanong naman silang dalawa kung tunay bang kakaiba ang mga tao ron. Yan ang bulong-bulungan ba sa ibaba? Kung ganon naman pala, bakit ang lalakas ng mga loob niyong pumunta rito? Hindi naman ho sa ganon. Ang totoo po niyan, di naman po kami naniniwala sa sinasabi ng mga tao sa ibaba. Kasi kung alam namin, di naman po kami pupunta rito eh. Tsaka di talaga kami naniniwala ron. Pangako po. Yun ang tamang ginawa ninyo. Ang init pala ng kape na to. Di mo man lang sinabi, Kapitan. Pasensya na. Nakalimutan ko kasi. Alam nyo, labis na nasasaktan ng puso't damdamin ko kapag nakakarting sa akin ang balitang ang baryo namin ay pinagbibintangan na baryo daw ng aswang. Paano naman nangyari yun? Ang totoo niyang kapag merong mga turistang nagpupunta rito, iniistima namin ng mabuti. Kaya masakit talaga sa damdamin ko yun eh. Katunayan, bago kayo dumating, siguro mga 4 na oras,
May nanggaling dito na mga turista at nakababa naman sila ng maayos dahil ayon dito sa isang tao ko rito nakasakay daw sila ng sasakyan. Ganun ho ba? Mabuti kung ganun. Paano tara? Tutuloy na ho kami. Saan ba talaga kayo pupunta? Dadaan nga lang po. Dadaan? Sige. Nagkahiwalay sila noon ni Siwan si Bantog. Habang yung dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad, hindi kasi pwedeng mahalata sila na tatlo. Habang tinatahak ng dalawang sundalo ang buong lugar na yon, may napansin silang mabaho. Baho! Oh, ayos ka lang? Ha, Lanusa? Ayos lang ako, sir. Doon yata nanggagaling yung amoy. Palagay ko, dyan sila nag-iimbak ng pagkain. Bakit, sir? Nakakasiguro ba tayong aswang talaga mga tao rito? Walang duda. Hindi mo ba naamoy yung matanda? Halos kaparehas niya yung amoy pero hindi ganun masyadong umaalingasaw. Maghiwalay tayo. Teka, sir, sandali! Naghiwalay si Lanusa at Adbincula. Napunta si Adbincula sa isang kubong medyo maluwang. Pinakikinggan niya kung may tao sa loob, hanggang sa nakita niya yung bukas na bintana. Palihim siyang sumilip doon. Nakakita siya ng ilaw na digaas. Tapos sa bandang kanan merong mga nakahiga. Mga naghihilik pa nga ang mga tao doon. Wala rito. Wala dito. Anong ginagawa mo rito? Napasilip lang ho. Napasilip? Sino ba talagang hinahanap ninyo, ha? Yung babae? Sinong babae? Huwag ka nang magsinungaling. Hinahanap mo ba yung babaeng nurse? Oo. Halika! Sumama ka sa akin at ibibigay ko siya sa'yo. Teka, huwag kang lalapit. Subukan mo lumapit. Nagmamagandang loob lang naman ako Hinahanap mo siya, pues ibibigay ko sa'yo. Yun ay kung kusa siyang sasama sa inyo. Teka, sino ka ba? Ako si Dabilan. Dabilan? Naalala noon ni Sergeant Arman Adbincula yung pangalan na Dabilan. Ito yung pangalan na nabanggit ng baklang si Jinky, kaya't positibo na siyang alam nga nito kung nasaan si Odette. Lanusa! Halika, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Doon sa lalaking yun. Sir, bakit tayo magtitiwala sa kanya? Sumama naman silang dalawa. Pagdating sa bahay noon, nakita nila si Odette na nakasuot ng panggayat. Ibig sabihin ng panggayat yung nakahanda na sa laban ngayong gabi. Mahal ko, may taong naghahanap sa'yo. Sino mga yan? Sexy. Panglaban to Magandang gabi ho. Ako ho si Arman Adbincula. Oh, tapos? Ako naman ho si Bill Lanusa. Pinasusundo ho kayo ni Alkalde. Pues, sabihin mo diyan kay Alkalde. Ayoko nang umuwi pa sa bahay. Bakit naman ho? Ayoko na sa kanya. Hindi ko naman siya tunay na ama Teka, sa pagkakaalam ko, buntis ka raw. Oo, nung umakyat kami rito ni Jinky, buntis ako. Pero nahulog yung anak ko. Imposibleng mahulog. 6 na buwan na raw dinadala mo. Bata na yun. Bakit ba ang dami mong tanong ha? O sige, ganito. Para wala nang marami pang tsetsi-buretsi, mahal, sasama ako sa kanila. Pero babalik din ako dito. At sasabihin ko sa aking ama-amahan na alkalde, aalis din ako doon. Kukunin ko lahat ng gamit ko at dito na ako titira para magsama na tayo ng tuluyan. Sir, wala naman palang problema Pero bakit nang nagpunta raw dito yung mga pulis? Di naman daw nakita to.
Anong pinagbubulungan yung dalawa? Wala ho. Sige Ma'am Odette, tara na. Sumama nga sa kanila si Odette. Nung mga oras na yon hinahanap nila si Siwan si Tomas Bantog. Pero hindi nila makita. Palagay ko umurong yata yung yagballs kaya nauna nang bumaba. Huwag mong sinasabi yan. Hindi umuurong ang PC. Nawala eh. Pagdating sa bahay, niyakap-yakap ni alkalde ang anak niya. Pero malakas na sampalang ibinalik sa kanya ni Odette. Bakit anak? Bakit mo ko sinampal? Huwag mo kong tawaging anak. Hindi mo ko tunay na anak, alam mo yan. Sumama ako sa kanila para sabihin na kukunin ko mga gamit ko at alis na ako dito. Magsasama na kami ni Dabilan. Anak, nasa na yung dinadala mo? Wala na. Nahulog na. Kaya lang naman ako pumunta sa lugar na yon kasi gusto kong matakasan ang buhay ko rito. Hindi ko maramdaman na totoong may nagmamahal sa akin. Alkalde, sa palagay ko tapos na ang mission namin. Nandito na ho yung anak nyo. Mag-usap na lang kayo. Sige, Sarhento, at ipapadala ko bukas ang cheque nyo. Sarhento? Bakit sino ba sila? Mga sundalo ho kami. Ganon. Kaya pala may bitbit kayong mga sako. Ano yung laman nun, baril? Baril yon. Kaya naman pala bago kayo dumating dun sa baryo na yon, may narinig kaming sunod-sunod na putok. Akala namin may mga NPA. Paano ho, Alkalde? Tutuloy na ho kami. Pag-alis noon ng dalawang sundalo, patuloy sa pag-aaway ang mag-ama. Anak! Huwag ka na nga alis. Dito ka na lang. Ang nanay mo, malulungkot siya. Nasaan ba kasi si inay? Natutulog na. Pues, gigisingin ko siya. Ikaw ang bahala. Ginising nga ni Odette ang nanay niya. Makatapos lang ang 5 minuto, lumabas na ang babae. Nagtungo ito sa sarili niyang kwarto at paglabas noon, may dala na naman siya na isang bag. Ano ka ba? Nagbayad pa ako sa mga sundalo at pulis para hanapin ka. Tapos aalis ka? Nagbayad? Sigurado ka? Tumatanggap ba ng bayad ang mga sundalo at pulis? Oo! Nagbayad ako sa mga opisyal nila para magkaroon sila ng lihim na misyon para hanapin ka. Ngayon, Odette, kung inaakala mong makakaalis ka pa rito, nagkakamali ka. Ano yan? Baril? Sige. Diyan ka naman magaling eh. Barilin mo ako, alkalde. Di ba nung maliit pa ako noon? Nung nasa 15 anyos ako, binaril mo ko. Binaril mo ko gamit ng isang ulo mo. Hindi ko nakakalimutan yun. Huwag ka maingay. Baka marinig ng nanay mo. Baboy ka. Binaboy mo ko. Patawarin mo ako, anak. Pinagsisihan ko na ang ginawa kong yon. Pinagsisihan? Ha? Nagawa mo na? Pagsisisihan mo pa? Pues, humanda ka sa akin ngayon. Humanda ka sa akin, alkalde. Sino ka? Hindi ikaw ang anak ko. Hindi talaga. Dahil ang anak mo, nando doon pa sa piling ni Dabilan. Humanda ka, papatayin kita, alkalde. Laking gulat ng alkalde nang biglang maging aswang ang inakala niyang anak. Ayon sa pagpapaliwanag nito, ang anak daw niya ay bihag ni Dabilan. Tapos siya ang pinadala para magpanggap upang patayin ng alkalde at nang sa ganon matigil na rin ang pagpapakalat nito ng tao upang hanapin yung anak niyang babae. Tunay ngang merong historya na hindi niya ito tunay na anak at dati niya na itong binaril gamit ang ulo sa baba niya. Parang awa mo na!
Huwag mo akong papatayin. Parang awa mo na. Abot-abot ang pagmamakaawa ng dating alkalde. Pero yung aswang sa harapan niya ay desidido na siyang patayin. Unti-unti yun lumalapit sa kanya at lumalabas din ng mahahaba nitong kuko. Dahil sa matanda na ang dating alkalde, hirap na rin itong humakbang. Agad siya nitong hinataw gamit ang kaliwang kamay. Hindi man tinamaan ang katawan niya, pero yung damit niya nasira. Parang awa mo na. Wag! Mahal ko ang anak ko. Mahal, ginahasa mo siya. Ayon yun sa sinabi niya. Kaya lahat ng impormasyon alam ko. Humanda ka. Sa susunod na paghataw ko sa'yo, mahahati ang katawan mo. Patay ka na ngayon. Tatlong sunod-sunod na putok ang tumama sa katawan ng aswang. Kasabay noon ang pagpasok ng isang lalaki at may kasama rin itong babae. Sinungaling ka, tampalasan! Ito ang tunay na Odette. Walang malay si Odette nang ibaba ito. Nisiwan si Tomas Bantog. Habang ang dating alkalde ay bulagta na at labas na ang laman loob. Babalikan kita! Babalikan kita! Umalis ka na! Hinabol niya pa uli yun pero tuluyan na itong nakatakas. Nang dahil sa putok nagising ang nanay ng babae. Laking gulat nito nang makitang duguan ng asawa niyang dating alkalde. Isinugod pa ito sa ospital pero idineklara itong dead on arrival. Nalaman din yon ng opisyal ng PC at Army at pinagalitan si Corporal Villanusa at Sergeant Advincula. Hindi raw pala tunay na Odette ang dala nila bagko sa isang aswang na siyang kumitil ng buhay ng dating alkalde. Ibinurol ang alkalde sa bahay habang ang tunay na Odette ay nakaratay sa ospital. Ikinagulat nila ang pagpapatawag ng doktor habang nakaburol si alkalde. Ayon sa mga doktor, kakaiba raw ang dalaga. Kinakailangan daw itong tignan at dalhin sa mental hospital. Sandali lang. Hindi ko agad napansin yun. Hindi siya dapat dalhin sa mental. Nasisiguro ko, doon ay unti-unti siyang magbabago. Bakit, Bantog? Hindi ako sa Bantog. Teka, ikaw yung kasama namin doon. Siya nga naman. Sino ka ba kasi? Hindi ba PC ka? Hindi ako PC. Hindi ako sisiwan si Tomas Bantog. Totoo niyan. Kuntsaba lang to. Dahil yung opisyal ng PC na nagpatawag sa akin ay merong malaking pagtataka at pagdududa na ang baryong yun ay mga aswang. Isa akong albularyo. Ako si Nolesto. Ano? Ano? Anong Nolesto? Ano ka? Albularyo. Sabi ko na nga ba duda ako rito Kaya pala ang dami mong abubot sa katawan. Meron ka pang espada sa likod. Wag na kayong marami pang sinasabi. At mas mabuti pang magpasalamat na lang kayong dalawa. Bakit? Bakit kami magpapasalamat? Alam niyo kung bakit? Nakita ng mga aswang doon ang inyong kahinaan. Nang dahil doon, nagawa nila kayong linlangin. Dahil sa hindi sila gutom nung araw na yon, hindi nila kayo kinain. Kaya nga hindi ako lumapit sa inyo Dahil may duda na akong lolokohin kayo nang kausap niyong Kapitan Del Barrio. Ang totoong Kapitan Del Barrio, patay na. Kung ganon, kwento mo nga sa amin. Paano mo nakuha ang tunay na Odette? Dabilan. Wala na mga sundalo. Nalinlang na natin sila.
Magpasalamat sila dahil hindi tayo gutom. Kung nagkataon, kinain din natin sila. Sigurado ba kayong nakalayo na mga yon? Sigurado ako. Yun ang akala mo. Sino ka? Kasama mo ba yung mga yon? Sino ka? Oo, magkakasama kami. Hindi niyo ako maloloko. Hindi naman ako sundalo eh. Isa akong albularyo. At ako si Nole. Ngayon dabilan. Ibigay mo sa akin yung babae. Kung ayaw mong paslangin kita. Kilala kita. Anak ka ng pinatay kong gabunan sa Iloilo noon. Ah, ikaw pala. Yung pumatay kay Itay. Oo. Ako nga. Ano ang pakiramdam ngayong nakaharap mo na yung taong pumaslang sa iyong ama? Noon ko pa kayo sinasabihan na magbago. Pero ayaw niyong makinig. At ikaw, nung mga panahon na yun totoy ka pa lang. Hindi ko lubos sa akalain na ipagpapatuloy mo ang kasamaan ng iyong ama. Hindi! Hindi maaari! Humanda ka sa akin. Ipaghihiganti ko si Ama. Humanda ka sa akin, Nole. Matagal na kitang hinahanap. Papatayin kita ngayon. Yan ang gusto ko. Yung nagpaapalit ng anyo. Mabilis na sinugod ni Dabilan si Kanole gamit ang mga matatalas nitong kuko. Biniril siya ng ilang ulit ni Kanole pero hindi tumalab ang baril. Ilang beses niya rin ginamit ang kanyang panaksak pero hindi tumalab. Binitiwan ni Kanole ang lahat ng gamit niya at nilabanan si Dabilan ng kamay-kamay. Sa tuwing makakatama si Kanole, lumalagapak si Dabilan sa lupa at makikialampasan na ang peking Kapitan del Barrio. Pero dinuro siya ni Kanole at sinabing, "Subukan mo. Kung ako sa'yo, tumakas ka na kung ayaw mo ding mamatay." Patraidor siyang sinugod muli ni Dabilan. Pero sa pagkakataon na yun, naglagay si Kanole ng isa sa medalyon niya sa kanyang kamao. Sa pagsugod ni Dabilan sa kanya, biniran niya ito sa dibdib at ang kanyang kamao ay tumagos sa likod. "Pasensya ka na, Dabilan. Yan lang ang kaya kong gawin sa'yo. Pero nasisiguro kong mamamatay ka." Nang tuluyan nang bumagsak si Dabilan, pumasok si Kanole sa kubo niya. Sa mismong ilalim ng mesa ay merong maikling lagusan. Papailalim yon at papunta sa kuweba. Doon niya nakuha si Odette. Hubot-hubad ito at walang malay. Tinakpan siya ni Kanole ng damit niya at binuhat ang dalaga papalabas sa lugar na yun. Habang dinadaanan niya ang maraming mga tao, sinabihan silang, "Kayong lahat, alam ko mga aswang kayo rito. Dahil lahat ng mga tao rito noon, pinatay nyo. Kilala ko mga mukha ninyo. Pagbalik ko rito sa susunod, ayoko nang makikita pa mga pagmumukha ninyo, ha?" Dere-derecho siya habang bitbit ang dalaga. At nagkataon na nakakita siya ng isang mamang nakasakay sa kalabaw na may hinahatak na kareta. Kaya niya ito isinakay. Nagpatulong din siya na makakuha ng damit ng babae. Nang makakuha na ito ng damit, nagpatulong din siya upang makarating sa bahay ng dating alkalde. "Ganon? Ang bangis mo! Bantog!" "Hindi nga raw siya si Bantog. Isa raw siyang albularyo." "Oo, isa akong albularyo. Matagal ko nang ginagawa ang ganito. Ang tanong,
Magkano pinapasweldo sa'yo? Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa iyong wala akong sweldo rito? Hindi siguryo. Meron bang taong nagtatrabahong walang sweldo? Oo. At ako yun. Isinilang ako na ganito. Nabuhay ako ng ganito ang buhay. Ano? Wala. Bueno, nalahian na ang dalaga. Kinakailangan tanggalin ng punla sa katawan niya. Ibig mo bang sabihin, ginawa siyang punla nung aswang na yun? Tama ka ron, Arman. Antayin lang natin yung nanay niya. Tsak na paparating na yun. Dumating nga ang nanay ng dalaga. Tapos noon sinabi ni Kanole ang lahat. Pumayag naman ang nanay, kaya't sinimulan na nito ang pagtatanggal ng pinunla sa kanya. Gamit ang maligamgam na tubig na pinagbabaran ng papel na may nakasulat na orasyon, tapos pinatakan ng langis at merong katas ng makapangyarihang halaman. Pilit nila itong ipinainom kay Odette hanggang sa kanyang kasalanan ay merong lumabas na kulay itim na likido. May kasama pa ngayon na mga tipak-tipak na laman na kasing laki ng dice. Kumalat ang kulay itim na tinta sa tile sa ospital hanggang sa nang matapos yun, doon palang bumalik ang ulirat ng babae. Nasaan ako? Nandito ka sa ospital. Sino kayo? Kami yung nagligtas sa'yo. Anong kami? Hindi tayo kasama ron. Yung nanay mo, anak? Mama? Malungkot na sinabi ng nanay ni Odette. Napatay na ang kanyang ama at ang pumatay dito ay isang aswang. Nung mga oras na yon bumukas ang pintuan. Niluwan ng pintuan ang baklang kaibigan niya. Beshi! Akala ko na paano ka na, Beshi. Si Tito. Patay na si Tito. Ni hindi man lang naiyak si Odette nang malaman yun. Naaalala siguro ng babae ang kawalang hiyaan ng kanyang ama-amahan. Hanggang dito na lang po ang ating napakagandang kwento. Sinamahan ko na po ng mga sounds effect para kahit papaano'y mas magustuhan ninyo. Huwag kalimutan na mag-comment ng Hi Commander o kaya na may Hello Commander. Mabasa ko lang po ang inyong mga comment, buhay na po ako noon. Doon ay nalalaman kong buo pa rin ang inyong suporta. Huwag din kalimutan na mag-like sa ating video. Maraming salamat. Good night and enjoy listening.